Magandang gabi po sa bawat isa sa ating mga kapatid, pananampalataya. Magandang gabi po sa inyo. Muli, ngayon po tayo ngayong oras na to. Tayo po yung nagtitipon-tipon online, ating online Bible study tuwing Friday po. Alam ko po, marami sa inyo po ay excited na dahil malapit ng mag-weekend or bukas. Yung mga nagkatrabaho po ng mula Monday hanggang Friday. Ito po yung hinihintay natin, yung rest day natin for Saturday at Sunday. So, bago po natin i-conclude ang week na to, ngayong Friday, tayo po yung magsama-sama para pag-aralan po natin ng isa pong muli nating pag-aralan ng isang Bible character na ating patuloy na pinag-aralan ngayong series na to. Ng mga previous Bible study po natin, doon po tinalakay po ang iba't ibang mga Bible characters na sa Old Testament, sa New Testament. So, ngayong gabi, pagkapatuloy lang din po natin ang ating pag-aaral ng Biblia. Nawa samahan niyo po ako, i-ready niyo po ang inyong sarili at inyong mga Biblia para po tayo ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Bago po natin simulan, tayo po muna ay manalangin. Lord Jesus, salamat po sa gabi na to na yung pinagkaloob sa amin. Kami ay narito, lumalapit sa iyo, humingi sa iyo ng guidance. Kami ay nagtitipon para pag-aralan ng iyong salita. Ako po na iyong gagamitin para mag-lead ng ngayong Bible study is bigyan niyo po ako ng wisdom para maituro, maibahagi sa aming mga kapatid na nanonood ngayon ang iyong salita. Itong Bible characters na aming pag-aralan ngayong gabi ay malaman namin ang kanyang buhay, ang naging buhay niya, ang mga katuruan na dapat mong ituro sa amin, kung paano namin siya gagayahin sa aming buhay, paano namin siya magiging gabay sa aming araw-araw na pamumuhay bilang Kristiyano. Lord, tulungan mo kami. Kami po ay nanalangin sa tayong Panginoon na Jesus. Amen. Ayan, muli po, maraming salamat po sa ating patuloy na suporta sa ating online Bible study. Kung kayo po ay may ginagawa pa, maaari niyo po sigurong ihinto para po ating sabay-sabay na ipag-aralan ang ating ang isang Bible character ngayong gabi na to. Di ko na po pahabain ang ating pong pag-aaralan ngayon ay mula sa New Testament. Ang pangalan niya po ay Philip. Marahil sa atin po ay maraming nagtatanong or sino ba si Philip, or yung iba naman kilala na or may familiar na si Philip. Marami na silang nabasa nila sa Bible, si Philip. Pero ito pong Philip na pag-aaralan natin is, sa Tagalog po, Pilipi po siya, Pilipi sa Tagalog. Ang pag-aaralan po natin is yung Philip po na the Evangelist. Kung maalala niyo po, may tinawag pong isa po sa mga disciples ni Jesus is si Philip, tinawag po siya. Pero hindi po siya yung pag-aaralan natin. Iba pong Philip to. Yung Philip sa Bible na at tinawag po siyang Philip the Evangelist. Alamin po natin kung bakit po siya na parang nabansagan or nag-name as Philip the Evangelist. Who is Philip? Sino nga ba si Philip? Ito pong or sa Felipe po, ang Tagalog po ng pangalan niya is Felipe. He is one of the chosen men, deacons that have been selected by the apostles. Bigyan ko kayo ng brief story po dyan, background po ng story ng panahon na yan. Bali po, nung panahon na yan, lumaganap na po ang gospel, lumaganap na po ang good news sa mga sa Jerusalem. Ngayon po, marami na po mga believers na naniniwala kay Jesus in that time. Dahil nga po napuspos po ng Holy Spirit ang mga apostles. Sila Peter, sila John, ayan, sila James.
sila po ay nag nag-share ng salita ng Diyos. So, marami pong mga believers that time. So, isa po si Philip sa mga kanilang mga na-reach out that time. At yun po, isa po siya sa pinili ng mga apostles. Ba't po siya pinili? Kasi po meron siyang with good reputation and well respected. So, marahil isa po siyang kilala talaga po siyang leader that time na. Marahil maganda na yung kanyang reputasyon, siguro matinding na pananampalataya niya, nabigyan siya ng ganyang katangian na sinasabi ng mga tao, ito, well respected to, maganda ugali nito, talagang mapagkakatiwalaan siya, at yun nga, full of Holy Spirit and wisdom. So, dahil nga dahil bilang believers ng Panginoong Jesus, sila ay puspos ng Holy Spirit at karunungan. Basahin po natin yung Acts 6, mga gawa 6, 1-7. Ito po yung sinasabi doon. Ito po yung story na binabanggit ko po. Nang panahon ng iyon, dumarami na ang mga tagasunod ni Jesus. Nagreklamo ang mga Hudyong sa salita ng Griego laban sa Hudyong na salita ng Hebreo. Ito ay sa dahilang hindi nabibigyan ng pang-araw-araw na rasyon ang kanilang mga biyuda. Bali, ang senaryo po dito is, yun nga po, dahil nagkaroon na po ng maraming tagasunod ng Panginoon, meron pong mga Hudyo ng salita ng Griego at meron din pong Hudyo ng salita ng Hebreo. Ito po ay mix na groups na po sila na tagasunod ng ating Panginoon. Ngunit meron po tayong parang dilemma or problem in that time. So, that time, just like sa ngayon, ng ating panahon ngayon, minsan may mga problema sa church. Marahil ito yung siguro sa mga unang problema ng church. Meron pong ni-raise, may nireklamo po ang mga Hudyong nagsalita ng Griego na sabi nila, hindi daw nabibigyan ng araw-araw na rasyon ng kanilang mga byuda. So, yung isa po sa mga tradition or parang pag-uugali ng mga Jews noon is nagbibigay talaga sila tulong sa mga widow or mga byuda na, balo na. Sa verse 2 po, kaya ipinatawag ng 12 apostol ang lahat ng mga tagasunod ni Jesus at sinabihan sila, hindi mabuting pabayaan namin ang pangaral na salita ng Diyos para mag-asikaso lang ng material ng mga tulong. Kaya mga kapatid, pumili kayo ng mga kasama ninyo ng 7 lalaki na may malinis na pangalan, marunong at puspos na banal na espiritu. So ito na po yun. Ito pinasabi ko sa inyo na ito po si Philip, dahil nga po sa nangyaring sitwasyon na to, ang ginawa po ng apostol ng Panginoon ng Jesus is namili po sila ng mga leader. So, siguro tinawag nila yung crowd, lahat po ng believers, o kayo, mag-elect kayo kung sinong tingin nyo. Pumili kayo na kasama natin na 7 lalaki. Ayan, malinis sa pangalan, well respected, marunong, puno-puno ng wisdom at puspos ng banal na spirito. Sila ang pamamahalin natin sa material na tulong. Verse 4. At ilalaan naman namin ang mga aming oras sa panalangin at pangaral ng salita ng Diyos. Yun. So, dahil hindi na po maupuan or hindi na po ma-supervise ng mga apostol yung mga ibang mga gawain o ibang ministry sa church, nag-appoint po sila ng mga leaders or 7 na men na well-respected, puspos ng pananampalataya, puspos ng Holy Spirit, at punong-puno na po ng wisdom. So, yun. Verse 5, sumakayin po ang lahat ng mananampalataya sa sinabi ng mga apostol, kaya pinili nila si Esteban, si Stephen po ito, na may matibay na pananampalataya at puspos na banal na espiritu. Pinili nila rin si Felipe. Ito po yung pag-aaral natin, si Felipe. Siya po si Philip. Isa po siya sa mga 7 napili. So, yung iba po ay si Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, at Nicolas na taga-Antioch.
Si Nicolas ay hindi Hudyo, pero umanib sa relihiyon ng mga Hudyo. Dinala nila ang mga napiling nito sa mga apostol at ipinalangin sila ng mga apostol at pinatungan ng kamay bilang pagtatalaga sa tungkulin. So, yun nga po, dahil nga po, nakapag-vote na or nakapili na yung grupo. Isa po si Philip, sa pag-aaralan natin, sa po si Philip na napili. At dahil doon, sa pong tradition or talagang ginagawa na po, dati pa man din, bilang tradisyon ng mga Hudyo, pinapatungan po sila ng kamay bilang pagkatalaga ng tungkulin. So, pinagpipray over po sila. Yung mga na talagang mga bagong leader. Kaya, patuloy na kumalat ang, pagpatuloy po natin, kaya patuloy na kumalat ang salita ng Diyos. Marami pang mga taga-Jerusalem ang naging tagasunod ni Jesus at marami ring pari ang sumampalataya sa Kanya. So, mapapansin po natin na yun po, ito po yung unang-unang pagkakataon na binanggit si Philip, the evangelist, sa Bible, yung pagpili sa kanya. So, titignan niyo po, doon pa lang po sa pagpili, alam na po natin na hindi po lahat ay pinipili. Kumbaga, ang pinipili po talaga bilang maging leader, of course, talaga yung may pananampalataya na sa Panginoon. Yung puspos ng spirito, saka well-respected po talaga. So, isa po si Philip doon sa ating napili. Napili po nila. So, ano nga ba yung mga, or pagkatapos po na napili si Philip, ano na ba yung mga nangyari sa buhay niya? Ano na ba yung ginawa niya? So, una-una niya pong ginawa is, bago po sila mag-preach sa Samaria, bagyan ko na po ng background. Kasi po, nung time na yon is nagkaroon po ng matinding, yun nga, ito po yung number one. Because of the persecution sweeping over the church in Jerusalem, believers were scattered through the regions of Judea and Samaria. So, bakit po nag-preach si Philip sa Samaria? Dahil po yung mga taga-Jerusalem na believers is tinatakot na po ng mga marahil mga Pariseo o iba pang mga leaders doon na hindi naniniwala kay Jesus. So, ang nangyari po is na-scatter po sila yung mga believers, iba po sa region ng Judea at Samaria. Samaria po, dito po yung mga Samaritano nakatira. So, titignan niyo po, non-Jews po sila, pero dito po napili ni Philip na pumunta, ni Felipe na pumunta ang mga aral na salita ng Diyos. Naging effect po nung pumunta po si Philip sa Samaria is there was a great joy in that city. Many were healed and many evil spirits were cast out. At ganun din po, even the famous sorcerer named Simon had believed and baptized. So, yun po yung impact ni Philip nung nag-reach out na siya sa non-Jews na sa mga Samaritanos, Samaria, mga tao sa Samaria, na yun nga, nagpagaling siya ng mga sakit dahil po siya ng pananampalataya at nag-cast out po siya ng evil spirit. Biruin niyo po, isang famous na sorcerer, nung that time siguro, sa time po natin ngayon is, siya siguro, marahil isang magician. Parang ganun po yung konsepto na although hindi po sa Diyos yung kanyang kapangyarihan that time, pero dahil po sa pag-preach ni Philip about Jesus, about the good news, is pati po yung famous sorcerer na si Simon, nag-believe at nabaptize sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Ito po yung nangyari sa Gawa 8:12. Ito naging impact. Pero nang nangaral si Felipe sa kanila ng magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos at tungkol kay Jesucristo, sumampalataya at nagpabautismo ang mga lalaki at babae. Ito po yung naging impact ni Philip sa kanyang pag-preach ng good news sa hindi lang po siya basta nagpapagaling or hindi lang siya basta nagka-cast out ng evil spirit, pero ang pinaka
pakay niya po is to preach the good news, pamalita po, pangaral ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos at tungkol kay Jesucristo. After po niyan, fast forward po tayo, si Philip po ay tinawag naman po. Philip preaches to the Ethiopian. Ito po yung pag-aralan natin sa kanyang pangyayari sa buhay niya. Dito po tayo magdidig in kung ano po yung ginawa niya, ano po ba yung nangyari dito. Una-una po, Philip submitted to God's plan. Kasi po, ito po, babasahin po natin sa Gawa 8:26. Ang sabi po dito, may isang anghel ng Panginoon na nagsabi kay Felipe, si Philip po, pumunta ka agad sa timog at sundan mo ang daan na mula sa Jerusalem papuntang Gaza. Ang daang iyon ay bihira ng lamang daanan. Bali, kung titinan po natin, yung context po nung verse na to is marahil si Philip or si Felipe ay nandun ngayon sa Samaria po siya, nangangaral ng salita ng Diyos dahil marami na siyang natulungan, marami na siyang siguro followers dahil sikat na siya eh. Maganda yung pamumuhay niya nun, marahil pwedeng tinutulungan na siya ng ibang tao na nakabe-bless sa kanya, nung napapagaling niya, marahil tinutulungan na siya. Siguro possible po na maganda na yung buhay niya doon. Pero isang araw, tinawag po siya isang anghel ng Panginoon at inutusan po siya na pumunta sa timog, sa south. Yung daan daw po. Sabi po dito, ang daang iyon ay bihira lamang daanan. Sa ibang version po na yung daan po nito is desert road. No? Great obedience leaving his fruitful ministry to go to a desert road. Parang ang yung obedience po ni Philip is gano'n na lamang na iniwan niya po yung fruitful ministry niya kasi ang dami niya pong naging mga nabaptismo, babae at lalaki na nampalataya at nabaptismuhan dahil sa pag-preach niya dun sa Samaria. Pero nung tinawag siya ng Panginoon na pumunta ka dito, papuntang Gaza, na ang daan po is desert road. So marahil ang daang iyon ay bihira lang na daanan. So kung bihira lang po daanan, marahil may ibang way pa po. Parang siguro ini-imagine ko po dito, dalawa po yung way niya. Isang way na magandang daan at isang way na hindi magandang daan. Ito yung desert road na tawagin. Kaya bihira lang po yung dumadaan. At dito po siya tinawag ng Panginoon. Dito daw siya dumaan. Ayan. Then, nung tinawag nga po siya, he met as a successful man, the treasurer of the Ethiopia. Ito po yung nangyari noon dahil tinawag po siya ng Panginoon na pumunta doon, na nakilala or nakasalubong niya po sa daan itong treasurero ng Ethiopia. Yung tao po na to, he was seeking God as he found reading the Word of God. Ngayon, ang nangyari po dito, nakasakay po sa karwahe yung Ethiopian leader na to or treasurer. Pinabasa po yung salita ng Diyos. At the Ethiopian doesn't only read the Bible, he want to understand the Word. Ito po yung sinasabi ko po sa inyo, yung verse po na yun, sa Gawa 8:27-31. Kaya umalis si Felipe at doon ay nakita niya ang taong taga-Ethiopia. Pauwi na ito galing sa Jerusalem kung saan siya sumamba sa Diyos. So, titingnan niyo po, bali, yung Ethiopian na tao na leader na to or treasurer po siya is ito po, mataas ng kanyang katukulin dahil siya ang pinagkakatiwalaan ng kayamanan ng Candace. Candace po atabasa. Ang Candace ay reyna ng Ethiopia. So, pinagkakatiwalaan po siya ng kayamanan. So, treasurer po siya. So, galing po siya ng Jerusalem para sumamba. Galing po siyang Jerusalem para po marahil ganito po, kilala niya po si Jesus or marahil narinig niya po si Jesus at pumunta siya po doon para mag-worship sa kanya
At pauwi na po siya nung time na yon, at dala po niya yung isang um, um, Bible noon na nagbabasa po siya ng Biblia na salita ng Diyos. Ayun. Nakasakay siya sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ng propeta Isaias. So, binabasa niya po yung mga sulat ni propeta Isaiah. Sinabi ng banal na spirito kay Felipe, puntahan mo at makisabay ka sa kanyang karwahe. So, yun po, nung nandun po sila, dahil nga tinawag po si Felipe na pumunta po doon sa Jerusalem, papunta sa Gaza, at nakasalubong niya po itong tao na to. Sinabihan po siya ng banal na spirito na pumunta daw po at makisabay ka sa karwahe. So, ang ginawa po ni Felipe, nag-obey po siya, kaya tumakbo si Felipe at kinambutan niya ang karwahe. Narinig niyang nagbabasa ang opisyal ng aklat ni propeta Isaias. Tinanong siya ni Felipe kung nauunawaan niya ang kanyang binasa. Sumagot ang opisyal, hindi nga eh. Paano ko mauunawaan kung wala namang magpapaliwanag sa akin? So, inananyahan niya si Felipe na sumakay sa kanyang karwa at tumabi sa kanya. So, yun, mapapansin po natin na yung Ethiopian leader po na to, na isang leader na parang gutom po siya sa salita ng Diyos. Kasi nung pauwi siya, marahil puspos po siya ng parang dahil nga nag-worship siya sa Jerusalem sa Diyos, is nagbabasa po siya ng Bible, ng Biblia yun nga, sa sulat po ni propeta Isaiah. Kaya lang hindi niya po maintindihan. Yun po yung naging dahilan para makisabay po or sumakay sa loob ng karwahe si Philip, para nanayahan po siya ng opisyal na to na ituro sa kanya or explain sa kanya, dahil gutom po siya, hindi lang po niya for the sake na basahin lang po niya yung Word of God, pero gutom po siya para makilala o maintindihan pa yung salita ng Diyos. Alam po natin na minsan, kahit tayo, pag nagbabasa tayo ng Bible, hindi natin maintindihan mabuti yung mga sinasabi ng Panginoon sa atin. So, ito po yung sitwasyon po nung Ethiopian leader na to, Ethiopian treasurer na to, na naguguluhan siya dun sa sulat ni propeta Isaias. Kaya ito po yung naging open door or parang pagkakataon, opportunity kay Felipe na sumabay at makipag-usap at ipaliwanag yung salita ng Panginoon. Ito po. Philip knew he needed Jesus just as much as anyone else. He never held back to speak about Jesus. The Ethiopian believes and baptized. So, ito na po. Nung nasa karwahe na po ng Ethiopian leader si Philip, ay po, nagkaroon po siya ng pagkakataon na i-introduce or ipakilala si Jesus Christ dun sa Ethiopia na to. At hindi po nag-hold back si Felipe na magsalita about kay Jesus. Ito po yung verse na yun. Ito po yung sinasabi dun sa Gawa 8:34 to 38. Sinabi ng opisyal kay Felipe, sabihin mo nga sa akin kung sino ang tinutukoy ng propeta. Ang sarili ba niya o ibang tao? Kaya simula ng bahaging iyon ng kasulatan, ipinaliwanag sa kanya ni Felipe ang magandang balita tungkol kay Jesus. Habang nagpapatuloy sila sa paglalakbay, nakarating sila sa lugar na may tubig. Sinabi ng opisyal kay Felipe, may tubig dito. May dahilan pa ba para hindi ako mabautismuhan? Sumagot si Felipe sa kanya, Maari ka nang mabautismuhan kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot ang opisyal, Oo, sumasampalataya ako kay Jesucristo at na ang anak ng Diyos. Pinahinto ng opisyal ang karwahe at lumusong silang dalawa sa tubig at binautismuhan siya ni Felipe.
So, yun po, gaya po ng nabanggit natin is, si Philip po, hindi po siya nag-hold back na nung nagkaroon siya ng pagkakataon, opportunity ng open door na mai-introduce or maipaliwanag, mapakalala si Jesus Christ na anak ng Diyos. So, minsan, ganun din po tayo na sa ating personal na pamumuhay bilang Kristiyano, hindi po tayong makakalala. Marami na tayong makakalala. Kamag-anak, kilala, kaibigan, kapatid na marami, kilala na si Jesus, kilala na nila, alam nila si Jesus na anak ng Diyos, pero hindi pa nila lubos na yung relasyon, wala pa silang relasyon na personal relationship sa ating Panginoon. Kaya marahil dapat natin gayahin yung opportunity na binigay ng Panginoon kay Philip na ipakilala natin si Jesus kay Jesus sa buhay nila na siya lang ang way para maligtas at maaari yun ma-explain natin yung kahalagahan ng pagkapamatay ni Jesus sa kanila nang lubos silang makilala at maunawaan nila ang nangyari sa krus ng Kalbaryo. So ano natin application natin dito sa ating buhay ni Philip sa kanyang ginawa, naging contribution bilang para mapalaganap ang salita ng Panginoon. God opened doors for evangelism. God directed Philip because God had already arranged an open door. As followers of Jesus, we simply pray for open doors. Then, having prayed for open doors, we must keep alert to the opportunities God presents. So, ang ating Panginoon ay nagbigay ng directive or utos kay Philip na agad naman niyang sinunod. Agad niyang hindi siya nag-obey siya agad. Kung tutusin mo, nung pa lang, nung nag-preach pa lang sa Samaria, ginagawa niya na yung tinuturo o teaching ng Panginoon na ipalaganap ang salita ng Diyos hanggang sa isang araw, tinawag siya isang anghel na pumunta siya sa timog, sa south para, yun nga, inarrange na ni God yung pag-meet ng Ethiopian sa ni Philip. Inarrange niya na yun. Dahil alam niya, yung Ethiopian na to is gutom na gutom sa salita ng Panginoon. Kailangan lang niya ng mag-explain, maggagabay sa kanya ng kung ano yung salita ng Panginoon. Marahil hindi po nabanggit sa Bible or hindi ko po alam or hindi pa po nabanggit sa Bible kung ano po yung naging impact nung pagkaka-reach out po ni Philip dun sa Ethiopian treasurer na to, leader na to. Marahil nung pag-uwi niya sa kanyang bayan, marahil dun marahil ang bunga nun is nag-preach siya na dahil nga siya naniwala sa kay Jesus at nabaptismuhan po siya nag-undergo po siya ng water baptism. Then yun po, marahil yung after niyan dumating, pagdating niya po sa kanilang lugar o kanilang bansa, marahil nakapag-reach out din sa kanyang pamilya, kaibigan, makakilala dahil isa po siyang kilalang tao. So, hindi na po natin nakita yung impact na ginawa ni Philip dahil lang sa isang open door na bali inarrange po ni God yun, ni God kay Philip at sa Ethiopian treasurer na to na makita sila. At yun po, hindi po nag-hold back si Philip sa utos ng Panginoon na ipakilala si Jesus sa kanya. Tayo po bilang follower ni Jesus, bilang believer ni Jesus, minsan po binibigyan po tayo ng opportunity ni God sa ibang tao na ipakilala ang kanyang anak na si Jesus, pakilala si Jesus Christ sa kanila. Ang tayo po, ang gawin lang po natin is sumunod, mag-pray,
i-grab po natin yung opportunity na yun kasi di pa alam kung gaano man po na dinadanas or pinagdadaanan ng ibang tao na ating nakakasalubong, hindi lang sa ating komunidad, kundi sa ating workplace o kaya sa pag kanya, may tayong mga business, may makakilala natin sa mga sa school, sa saan man places, uh, marahil may mga open doors tayong mayroon tayong mga sitwasyon na kailangan i-grab yung opportunity na yun para ipamalita or ibahagi sa kanila si Jesus Christ. So, yun po, alam ko po na uh, kahit pa paano, meron po natutunan sa buhay po ni Philip na gaya niya, nag-obey siya, ginarab niya po yung open doors at yung opportunity na po na yun, ginarab niya at di pa alam ko ano naging impact nun sa Ethiopian leader pero I believe po na marami pong na-save na kaluluwa ng mga Gentil, mga Gentiles din po yung mga na-reach out po nun. So, bago po tayo magtapos, samahan niyo po ako sa isang maiksing panalangin. Lord, salamat po sa iyong salita, sa aming natutunan, aming napag-aralan ngayong gabi sa buhay po ni Philip, the evangelist, Lord. Salamat po sa kanya, sa kanyang ginawa. Marahil hindi na po nasulat sa Bible kung gaano po siya nag-reach out sa ibang mga tao. Ano na po dito sa Ethiopian leader na kanyang na-meet. Salamat po dahil binigyan po siya ng open doors para ma-save at makilala ang iyong anak na si Jesus. Lord, we pray din po kung kami man po ay nandun sa ganong sitwasyon, tulungan mo kami bilang kami ay yung believers na, kami ay followers mo na Jesus. Tulungan mo po kami na i-grab yung opportunity na mag-reach out sa mga kaibigan namin, kakilala, samahan, Lord, na di pa lubos na nakakilala sa iyo. Tulungan mo kami, bigyan mo kami ng wisdom, puspusin mo kami ng Holy Spirit, kami makapagsalita at ma-introduce si Jesus Christ sa buhay nila. Muli, kami po nagpapasalamat sa iyo, sa iyong salita. Na po kami may babalik, kundi ay pasalamat lamang sa iyo ng Jesus. Amen. Muli po, maraming salamat po sa lahat. God bless po.